So we're going to discuss na po yung mga different parts, the organelles po na meron sa isang cell. At ito po sila. Medyo marami, pero iba-iba po ang kanilang functions and roles na ginagampanan. Let's start with the major parts of a cell. Pag sinabing major parts of a cell po, meron siyang responsible for the outside, the inside, and the control center. Pag sinabi po nating plasma membrane, cell membrane, parehas po yun. You can use those two words interchangeably. So pag sa exam, pwede nyo gamitin ng cell membrane, pwede nyo gamitin ng plasma membrane. Plasma membrane po, this is outside, cover, protect. Yun yung mga keywords natin for plasma membrane. For cytoplasm naman po, cytoplasm, flow inside, fluid. Fluid. Yan yung key terms naman natin. For nucleus naman, ang pinakang key term natin dito is control center. So if we're going to compare with human beings sa humans, ang brain ng mga cell ay ang kanilang nucleus. Okay? Again, ang brain ng cell ay ang kanilang nucleus. Okay, let's start with plasma membrane. Plasma membrane, actually, this provides the covering of the cell. Kung walang plasma membrane, hindi mabubuhay ang cell kasi makakapasok yung mga harmful materials, harmful substances inside of the cell. So, wala din, mamamatay din yung cell na yon. So, kailangan ng plasma membrane. And plasma membrane is a semi-permeable. Ano meaning ng permeable? For example, in a school setup. Sa school, sa LOA may gate, may guard. Kapag ang guard ay permeable, ibig sabihin, pwede niyang papasukin ang lahat. Kahit naka-tsinelas, kahit naka-shorts, kahit naka-sleeveless, kahit naka-tube, kahit ang color ng buhok mo ay green, red, yellow, brown, indigo, violet, purple, pink, bahala ka. And pag nag-inspect din siya sa bag mo, pag may nakita siyang mga knife, wag naman sana, tapos yung mga, alam niyo yung mga nakakatakot na bagay na dala-dala, makakapasok ka pa rin. Yun ay kung permeable ang mga guards. Pero kapag po yan semi-permeable, papapasukin niya lang po yung nakikita niyang naka-uniform, complete uniform, may ID, at kapag in-inspect niya po yung bag at may nakitang hindi magandang bagay, automatic po hindi kanya papapasukin. So therefore, ang semi-permeable, impermeable po siya sa mga harmful substances, hindi niya pinapapasok yung mga bad, and permeable po siya sa mga beneficial. Ibig sabihin, pinapapasok niya po yung mga magagandang materials na gustong pumasok po sa cell. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng semi-permeable na plasma membrane. And plasma membrane also is composed of a double layer of phospholipids. Etong nakikita nyong purple, green, yan po ay mga proteins. Anong role ng protein sa plasma membrane? Sila po ang tumutulong para makapasok po yung mga good naman pero masyadong malalaki kaya hindi nakakapasok sa plasma membrane kung hindi sila tutulungan. Okay? So, yun yung role nila. At kung mapapansin nyo po, meron po mga yellow dots na to. Meron tayong mga carbohydrate chain, meron tayong glycoprotein, meron tayong glycolipid, ayan. Ang nandyan din po yung mga yan, isa sa functions ng mga yan is para sila mga nagiging detector, like sensors. Nalalaman kasi nila through them po, ini-inspect nila yung outside environment ng cell. So nakikita po nila, nasa-sense po nila kapag mayroong foreign material na nag-aabang at gustong pumasok sa loob ng cell. So pag nalaman nila, na-detect nila na meron, of course, sasabihan nila na may harmful material na gustong pumasok,
So therefore, kailangan nyo siyang bantayan. Yun yung ginagawa ng mga yan. Okay? Yun yung isa sa mga roles nila sa isang cell. Okay? And kung titingnan din po natin, sige, zoom natin siya, i-zoom natin. At pala nag-iPad na lang ako para makapagsulat. Okay. Actually, napakaganda ng arrangement ng phospholipid bilayer. Pag sinabi po natin phospholipid, meron po siyang head at meron po siyang tail. Merong head, merong tail. Ang head po, gustong-gusto po nila ng tubig, ng water. Ang tails naman po, may phobia po sila sa tubig. So, they don't like water at all. So, ang mga head po ay hydrophilic at ang mga tails po ay hydrophobic. And kung napapansin nyo, napakaganda ng arrangement nila. Etong nasa taas, this one, itong nandito sa taas, this is the extracellular environment. Ibig sabihin, outside of the cell. Etong nasa baba naman, this is the intracellular environment or the inside of the cell. Outside and inside, parehas po yung may tubig. Parehas po yung may fluid. Kaya naman po, napakaganda ng arrangement ng bilayer na to kasi yung mga gustong-gusto ang tubig ay nasa tubig na part at yung mga hate ang tubig ay nakatago. Those are the tails. Again, the head po ay hydrophilic, loving water or water-loving at ang mga tails naman po ay hydrophobic. Now we are done with plasma membrane. Let's have naman po the cytoplasm. Cytoplasm, this is again the inside or the fluid. So this is the largest part. Since this is the largest part, ibig sabihin po, most of the mass of the cell is nanggaling sa kanya. Again, galing sa kanya. Now, sa cytoplasm, di ba sabi ko kanina, this is the fluid part. Cytoplasm kasi is more on the general side. Kasi kapag sinabi nating fluid, may pinaka-specific pa siyang name. Ang tawag po sa kanya ay cytosol. Cytosol is the fluid po. Again, cytosol is the fluid. Para hindi po kayo malito, isipin nyo na lang na merong bowl ng fruit salad sa harapan ninyo. Sarap, fruit salad. Isipin nyo lang may fruit salad sa harapan ninyo. Yung liquid syrup po, yung sabaw ng fruit salad, yung matamis na syrup na yan po yung cytosol. At yung mga fruits naman, kasama nung liquid syrup po, yun yung cytoplasm. Ibig sabihin, yung buong fruit salad, kasama yung liquid syrup po, yun yung cytoplasm. At pag sinabi naman natin cytosol, yun lang po yung liquid syrup po ng fruit salad. There are, again, different organelles embedded po sa cytoplasm or can be found in cytoplasm. Isa-isahin po natin. Let's have po the centrioles. Centrioles, spindle fibers, microtubules, ano pa? Ayun. Those help in cell division. Ayan. How? Sa centrioles po, these are cylindrical cell structures that are made up of triplets of microtubules. Ito po siya. Ito nakikita nyo yan. Ayan, dalawa yan. This is the whole centriole. At itong nakikita nyo po na tatlong triplets po na tong yellow or orange to. Yan po yung microtubule triplets. Okay? Now, ano po yung kanyang function or yung role niya sa cell division? Usually kasi kapag isa lang yan, before pa man magkaroon ng cell division, kailangan niya muna mag-duplicate.
Yung isa ay napupunta sa kabilang pole at yung isa naman sa kabila. So, away from each other silang dalawa. Ang ginagawa po nila, for example, meron po ikaw 46 chromosome. Kapag nag-ano po siya, kapag nag-divide, siyempre madi-divide din sa dalawa. So, kailangan mag-separate ng mga chromosome. Si centrioles po, parang nandyan siya to assist po yung chromosome para po ma-ensure na accurate, sapat, ano pa, enough yung chromosome po na mapupunta sa magkabilaang side. Kasi po, kapag sumobra yan, it can cause mutation. For example, Down syndrome. It is actually caused by an extra chromosome. Okay? So, it can cause mutation. So, kaya naman, kailangan na ensure nila na sapat and enough accurate yung mga chromosomes in both sides. Yun yung role na centriole sa cell division. Now, ano naman yung microtubules? Si microtubules naman po, ayan. These are hollow tube-like structures, okay? And they helps in intracellular transport as well as in cell division, and this microtubules also are responsible for the formation of cilia and flagella, which will be discussed maya-maya. Yan. So that's microtubule. And also pala, this regulate the addition of cellulose. Pag sinabi natin cellulose, for example, kumain ka ng corn. Kung anong itsura niya nung kinain mo, almost the same din siya nung linabas mo. Why? Because of the presence of cellulose. Cellulose is a polysaccharide, meaning po it consists of thousands of glucose molecules. So, kailangan niya magkaroon ng enzyme na cellulase para po ma-break down yung cellulose. Pero since wala nun sa katawan natin, so hindi niya kayang i-break down. Okay? Kaya naman, kung ano yung kinain mo na mais, almost the same pa rin siya nung linabas mo. Well, yung mga nutrients naman yun is na-absorb na rin naman. Yung pinakang outside na lang talaga yung hindi kaya because of cellulose. Okay? And also, okay, isa pa po, si microtubules po kasi is present pa rin po kasi sinatawag nating spindle fiber. The spindle fibers po, these are microtubules extending from the centrosome to the chromosomes. Ito po siya. Etong mga line na to, asa na yan? Sige, yan natin. 'Di ba magkabilaan natin ay centrioles. Etong mga line po, ayan, yung mga line na blue na nakikita mo, those are spindle fibers. Extension po again ng microtubules. 'Di ba sabi ko kanina, si centrioles, nag-age siya, tinutulungan niya para enough yung chromosome. Si spindle fibers po is ganon din. Pero ang ginagawa niya, yung literal po na hinihila niya po, pinupul niya po yung mga chromosomes para makapunta sa magkabilaang side. For example nga kanina, kung may 46 na chromosome ito, kapag naghati, ibig sabihin 23 mapupunta sa kabila at 23 naman mapupunta sa opposite side. Sino ang pinaka-responsible for that? Si spindle fibers kasi hinihila niya. Pero katulong niya pa rin si centrioles at, of course, the microtubules. Microfilaments naman po, these are just responsible for the cell movement and as well as for the changing of the cell shape. And, meron pala dito. Meron pa tayong tinatawag na cyclosis. In cyclosis po, there are different movements po kasi na kailangan inside of the cell for the transport ng kung ano-ano mga materials, especially po yung mga nutrients. Now, may mga cases po kasi na medyo mabagal yung pag-transport ng nutrients. So, kailangan po magkaroon ng streaming movement, paggalaw sa cytoplasm para mas mapabilis po yung flow at magkaroon ng directed flow sa cytoplasm. Okay? Para mas
yung function niya, especially in transporting nutrients nga, as well as, actually ginagamit din siya for the distribution ng or pag-transport ng genetic material eh. Okay? Yung cyclosis. So, ayun. So, para mas mabilis lang, para mas mabigay na ng or mas mahatid na doon sa part na kinakailangan talaga ng mga materials na yan. Okay? And ito yung sinabi ko kaninang cilia, flagella, and microvilli. Start tayo with cilia. Pag sinabi nating cilia, movement to, locomotion. Pinakamahaba si flagella, ang susunod ay si cilia, at ang pinakamaliit ay si microvilli. Si cilia para siyang hair, kaya tinawag siyang hair-like extensions. It moves again the materials over the surface of the cell. Basta movement cilia. Flagella naman, movement pa rin siya, pero mas malaki siya. Kinompare siya dun sa ginagamit ng mga cowboy. Yung mahabang ano na pinapalo sa sa horses. Ayan. So tinawag siyang whip-like. This is also present aside sa mga prokaryotes po. This is also present po in sperm sa humans. Bakit nga ba nakakalango yung mga sperm at nakakapunta sa para ma-meet yung egg? Ayan. It's because of the flagella. Para makalangoy po sila ng mabilisan. Napakabilis po niyan, ng mga yan. It's because of the flagella. Kung wala yung mga yan, hindi niya makakagalaw, hindi niya mahahanap yung egg, at hindi makakapag-produce ng zygote. Hindi ka magkakaroon ng makakapag-produce ng offspring. Okay? So, yun yung reason to. At meron na tayo tinatawag na microvilli. Ayan, microvilli. Microvilli po are, kung si cilia ay hair-like, si flagella ay whip-like, ang microvilli naman po ay finger-like. Sila yung pinakamaliit. Ayan. So, hindi siya for movement. For absorption po si microvilli. It increases the surface area para mas mabilis ang absorption and secretion. Again, secretion. Ayan, ito siya. Etong maliliit na yan. Ayan. Tapos ito yung mga cilia. Sa prokaryotes, may tinatawag tayong pili. Next natin, ayan. Then, hindi pa maiiwasan na sa isang cell po, merong mga waste materials na mapoproduce. So, meron tayong mga janitor dyan. Ang janitor, yung general janitor natin, janitor. Wala kasi dito sa PowerPoint, so paki-take down note na lang po. General cleaning. Ayan. Ay, wait, kulang ng spelling. Wait. Lysosome. Ayan. Nakalimutan ko ilagay kasi dito eh. For cleaning, janitors, meron tayong lysosome na tinatawag. Si lysosome po is responsible po for cleaning yung mga, tawag dito? For breaking down, ayun, old and waste materials po na napoproduce po inside of the cell. Si lysosome po yon. Pero, when it comes to peroxisome po, still, cleaner pa rin to. Pero nakafocus po kasi siya sa mga harmful or hazardous waste materials. So, ibig sabihin, ito na yung mga toxins. Okay? Again, ito na po yung mga toxins. So, ang ginagawa ng peroxisome ay ni-neutralize niya po yung mga toxins and harmful substances. Yun ang ginagawa ni peroxisomes. Okay? So, again, parehas silang cleaner, pero si lysosome is more on the waste disposal. Tapos, si peroxisome naman is more on the harmful substances na present. Okay? So, I hope that's clear. And we also have, ayan, plastids. These are present. These are present po in plant cell at wala po ito sa animal cell. This may be grouped into chloroplast and ameloplast. Ang pinaka-function ni plastid for storage. Kung hindi man storage, for pigment. Yan.
So, meron tayong ang nasa loob ng structure ng chloroplast ay ang chlorophyll, the green pigment, kung bakit nga ba green ang mga leaves. Tandaan po na hindi lang po green ang color ng leaves. Aside sa chloroplast po, meron tayong tinatawag na chromoplast. Chromo means color. So, ibig sabihin, kapag nag-breakdown po, nag-breakdown si chloroplast, nawala siya doon sa leaves, ang mag-a-arise po dyan, or ang lalabas po dyan, magte-take over po dyan, ay si chromoplast. Chromoplast consists of different colors aside from green. Kaya nga, di ba, yung mga leaves natin, kapag nabubulok, hindi na siya green, nagiging brown na siya. That's because of the chromoplast. Nawala na kasi si chloroplast, so wala na siyang green pigment. So therefore, si chromoplast na po ang papalit, magiging brown na siya. Okay? So that's the reason behind that. And aside from chloroplast and chromoplast, meron tayong amyloplast. Amyloplast, storage for starch. Kapag sinabing amylo, starch po yan. Again, starch po yan. And aside from that one, dito naman tayo kay mitochondria. Mabilis lang to. Mitochondria, as we all know, the powerhouse of the cell. And this is where the process of cellular respiration occurs. Didiscuss natin yan. Last lesson natin to for first semester. Okay? And, ayan, ano nga ulit yung energy currency po ng cell? What is the energy currency of the cell? Okay, very good. It's ATP or adenosine triphosphate. So this is the structure of a mitochondria. Meron siyang mga foldings. Yung mga foldings po na yan, mga tube-like foldings, ang tawag po natin dyan ay cristae. Cristae. Okay, yung nasa gitna naman po ng cristae po ay yung tinatawag nating matrix. Again, those are matrix. So, sa matrix po, tatandaan na dyan po usually and most ng chemical reaction nangyayari. And we also have the inner membrane and the outer membrane. Itong inner membrane, itong mga to, ayan. Tapos itong outer membrane, ito. Sa inner membrane, dyan po usually yung production ng ATP. So, the ATP synthesis po ay usually nandyan sa inner membrane. Okay? Ayan. So, let's have naman Golgi bodies or Golgi apparatus. Ito naman, ito yung mga taga-pack at taga-send ng mga or taga-transport ng mga materials. Okay? Meron po kasi silang tinatawag natin mga vesicles. Ayan. Yung mga vesicles po na yan, ito yung circles, ay mga parang bilog-bilog na yan. Ay mga circles na yan. Kino-cover or sino-surround niya po kasi yung mga materials na nakukuha niya para protektahan. 'Di ba kapag umorder tayo online, hindi naman pwede na yung mismong product lang like itself yung ipapadala. 'Di ba kailangan nakabalot pa siya safely para hindi ma-damage yung in-order natin. So that's the purpose din ng mga vesicles. Para mas mabilisan yung transport, tas para may mag-cover doon sa mga materials na ipapadala outside din of the cell na ginagamit din naman mismo ng cell na yon. Okay? So, ayun. And we also have the endoplasmic reticulum. Dalawa po ito. The rough and the smooth. Tatandaan, since rough yan, may mga nandyan, may mga present dyan. And yun po ay mga ribosome. Si ribosome, pag sinabi natin ribosome, protein yan. Diyan po, nagmumula, napoproduce, yan po ang factory ng proteins. So, since si rough ay may proteins, or may, no, mali. Since si rough ay may ribosomes, si smooth naman po ay wala. So therefore, instead na protein synthesis, ang nasa kanya naman po ay lipid synthesis. Fats. Okay? Fats. Now, kung mapapansin nyo po dito sa ating structure, ang mas malapit po kay nucleus ay si rough ER. Tapos, nasa likod niya lang si smooth. Why? Ito po kasi yung pinaka gitna ng nucleus or tinatawag natin itong pink na to as nucleolus. Nagpo-produce po kasi siya ng mga R
RNA, mga ribosomal RNA. Kapag po yan nagkita ng mga proteins, nakakapag-form po kasi sila ng mga ribosome. So, 'di ba, nafo-form ang protein sa ribosome. Tama. So therefore, kapag nag-produce po sila ng protein dyan sa may rough ER, makakapag-meet sila agad ng mga rRNA na napoproduce dyan sa nucleolus. Kaya naman, napakaganda rin ng arrangement dito na mas malapit siya sa nucleus comparing with smooth. Okay? And we also have the vacuoles. Guys, pag sinabi nating vacuoles, storage for water. At take note po, magkaiba po ang size at ang dami ng vacuoles na nasa animal at nasa plant. Pag sinabi po kasi nating plant cell, meron lang po siyang one large central vacuole. Pero, sa mga animals po, meron siyang numerous, marami, pero maliliit. Why? Kasi 'di ba, last time discussion natin, yung movement, 'di ba hindi kaya makagalaw on their own ng mga plants, hindi nila kaya pumunta from one place to another. So therefore, kapag nauuhaw sila, hindi nila kayang maglakad papunta sa may malapit na water source. Kaya naman, meron silang storage for water na napakalaki. So therefore, enough yun para kahit hindi sila uminom or bigyan ng tubig every hour, meron pa rin silang water sa system nila. Okay? Comparison with animal cell, which is kaya naman, especially as humans, kaya naman nating uminom kapag nauuhaw tayo. So, kaya naman maliliit lang siya, pero medyo madami din comparing with the vacuole. Okay? So, yun lang naman yung difference nila. And last one po, we have the nucleus. Again, pag sinabi nating nucleus, this is the control center where chromatin material is found. Pag sinabi natin chromatin, chromosome genes. Chromatin, okay, chromosome, ibig sabihin po, genes. Okay? Genetic material po. So, ayun. Napoproduce yan dyan. So, meron siya mga iba't ibang layers po or may structure, may sariling structure din po ang nucleus. Ayan. Isa-isayin natin. Meron po siyang nuclear envelope which covers the nucleus. And this is composed of a membrane perforated pores. Ayan, may mga pores sila. Ayan. Para makalabas yung mga kailangan lumabas inside of the nucleus. Nucleoplasm naman po tayo. Kung ang cell ay may cytoplasm, ang nucleus naman po ay may nucleoplasm. Same lang naman po. Fluid pa rin naman po siya inside of the nucleus. And of course, chromatin. This carries the genes, the genetic material of an organism. Okay? And last one is the nucleolus. Again, nucleolus, the site of synthesis for rRNA, that's one, ribosomal RNA, which kapag nagkita nga po with protein ay makakapag-form po ng ribosome. Okay? So, ayan. That's the reason then, again, kung bakit merong mga ribosome sa rough ER. Kasi siya yung pinakamalapit sa nucleolus. Ay, pinakamalapit sa nucleus itself. And also the examples found in plants. And we have this one. Makikita nyo dito yung kanyang cell wall. Ayan. Very rigid ang kanyang cell wall because of the presence of cellulose. And, ayan. We also have this one, Hydrelia. Ito ay isang aquatic plant. Bakit? Diba kapag may nabasa tayong hydra, ibig sabihin yan is connected siya with water. So this is an aquatic plant, Hydrelia. This is under LPO. Okay, this one. Meron tayong tinatawag na mga stoma. Kaya 'di ba, kung sino man po yung may mga plant sa bahay nila, mapapansin nyo na during morning, may mga water po dun sa leaves po ng mga plants.
That's because na naka-open po yung kanilang mga stoma kung saan po lumalabas yung water as well as yung gas. Okay? So, site ng gas exchange yan and of course ng water na din. So, stoma yon. Kapag sa stem naman po, meron tayong xylem. Ibig sabihin po is, ito po yung nagta-transport ng water papunta kung saang mang part ng plant. At meron din tayong tinatawag na phloem. Kasi syempre, hindi ka lang basta iinom, kailangan mo din kumain. So, phloem, food. Phloem, food. Okay? So, food transport naman po si phloem. And for animals naman po, this is the chick cell. Ayan. So, makikita niyo dyan yung nucleus. Ayan, kitang-kita. Tapos, meron tayong cell membrane, ito. Tapos, yung cytoplasm is ito mismong, ayan, yung buong yan.